Naging emosyonal po mga kababayan po natin itong si Miss Maharlika dahil sa inabot po ni Atty. Harry Roque mula sa kamay ng mga congressman sa House of Representatives. Hindi niya kasi inaakala na siya po ay iko-contempt ng dati niyang estudyante at umano'y inaanak. Ngunit mga kababayan po natin, bago pa man kasi ito nangyari, mayroon na pong pag-uusap. Nagkaroon na po ng pag-uusap itong si Maharlika at ilan po sa kanyang mga kaibigan with Atty. Harry Roque at Atty. Glenn Chong na umano'y posible pong balikan itong si Atty. Harry Roque dahil sa pagiging masugid na kritiko nito ng mga kongresista na itong mga kongresista ay alam po natin na ngayon ay nag-iba na po. Hindi na po sila para sa bayan, kundi para sila sa mga namumuno lamang sa ating bansa. Ano po yung kanilang intention? Nasaan na po ang kanilang sinumpaang tungkulin? Ngunit balik po tayo sa isyo ng kay Atty. Harry Roque. Malinaw mga kababayan na ito ay isang pamumulitika. Kaya sabi nga ni Maharlika, bago pa man ito nangyari, ay alam na alam niya na dahil galing umano sa nakaitataas o sa itaas ang utos. Masakit sa akin bilang isang, tandaan ninyo, okay? Nung December of 2023, okay? I think I have to tell you, nag-reach out sa akin si Secretary Harry Roque, Spokes Harry Roque, okay? Hindi kami magkaibigan yan. Okay? May isang beses na ako ay binatikos ko yan. Alam nyo yan. Okay? Ganun naman talaga sa politika. Binatikos ko siya noong December, nung pumunta siya dito, na may nag-reach out sa akin, actually naikwento ko sa kanya, pinagdudahan ko siya. Ang sabi ko, baka ito ay tao ni Lisa Tanas, ito ay gurgurin ako. Okay? Sinabi ko sa kanya yan. Pero nung nakita ko siyang lumalaban, ito, totoong nakikipaglaban, nakikita ko na totoong lumalaban to sa taong bayan. Kailangan kasi umpisan ko yung kwento. Hanggang sa umaattend siya ng maisog, yung mga speech niya na pinapakinggan ko and everything, even before, nung panahon ni Pangulong Duterte, na-interview ko yan, but we don't have connection at all. Wala kaming friendship na na-develop niyan. Okay? Parang professional lang talaga, interview, dadaan ako sa secretary niya. Pero nung nakilala ko siya, nung pumunta siya dito, di ba, kinuwento ko na sa inyo, na si Harry Roque ay isang matalinong abogado na hindi naman galing sa kahirapan na pamilya, galing sa maayos na pamilya. Pero sabi ko nga, cowboy, walang arte, nakikibagay kahit sa takip ng styro kumakain, walang alta-altang ganon. Kaya nagustuhan ko yung pag-uugali niya at minute ng mga tao dito sa Los Angeles. At nagustuhan siya dahil napakatotoong tao. Ngayon, nung pumunta si Harry Roque dito sa Amerika, mga palangga, dahil in-invite namin dito sa party na yan, okay? Unang-una, hindi namin ginastosan yan mula sa Pilipinas. So, in-invite ko siya, hindi siya nagsabi na, oh, Marlica, dapat i-accommodate us. Walang ganon. And we are grateful sa kanya. So, nandito siya, getting to know, mga kababayan, mga palangga. So, you know, Washington, New York, ganyan-ganyan. So, pagbalik niya, after ng event namin, that was July 21, nag-travel siya papuntang New York, Washington, tapos balik na naman uli sa Los Angeles. Unang-una, si Spokes Harry Roque, mayroon siya talagang heart problem. At mayroon siyang diabetes, mayroon siyang insulin, may problem siya. Talagang mayroon siyang medical condition. Actually, nagjo-joke pa nga kami eh. I have to tell you the behind the scene. Sabi ko, at na-appreciate ko, you know what? Nung pagdating niya dito, dahil first time kami, meron siyang, wala kang makikita sa kanya talaga na parang umataas to dating spokesperson. Nagjo-joke pa nga siya, naku Marlica, baka gurgurin nila ako, ganyan-ganyan. Ito, may dala-dala ko na yung 3 months kong gamot. Okay? So may pagkakataon na sabi ko sa kanya, huwag ka na kaya spokes bumalik sa Pilipinas. Kasi isa-isahin ka na kayong gurgurin doon. Naku, sabi niya, hindi, wala naman akong dapat ipagkatakot sa kanila, sabi ganon. Sabi ko, spokes, okay? Kahit wala kang kasalanan, gugurgurin ka ng mga puki ng inang ito. Sabi ko, alam yan ng mga palangga ko, mga kababayan. Masakit sa akin, alam niyo ba, nung bago siya umuwi,
Siyempre may mga kaibigan niya na pag kinukuwento niya, alam mo sabi ng kaibigan ko sa ganito, wag na lang daw ako umuwi kasi gugurgurin ako ng bangag na gobyerno, ganyan-ganyan. Actually, nag-ask siya sa akin. Okay, Marlica, ano sa tingin mo? Gugurgurin ba nila ako? Literal? Or, kasi may pa-schedule na hearing na yun eh. Ang advice ko, kung later on pag narinig ni Attorney Spokes yun, anong sabi ko sa kanya? Spokes, I think tama yung mga kaibigan mo. Kasi wala akong tiwala sa mga putang inang itong bangag na ito eh. Okay? Sabi ko, bakit hindi mo na lang kunin yung offer ng mga kaibigan mo abroad? Na magstay ka muna kasi kahit na ano pang galing mong sagot, kahit napakatalino mo, Spokes, hindi ako nagkamali. Di ba? Spokes, sinabi ko to sa'yo. Sabi ko, kahit gaano kakatalino, sabi ko, kahit gaano kakagaling, kahit maayos ang sagot mo, tutuluyan ka ng mga waka ng inang ito. Okay? Anong sabi mo sa akin, Attorney Harry Roque? Hindi, Maharlika, haharapin ko sila. Sabi niya, kasi pag hindi ako umuwi, sabi niya, sino na yung magsasalita? Alam mo yun, sabi niya, sino na yung magsasalita sa mga tao? Wala na magsasalita. Sabi niya, kaya lang ko umuwi. Wala naman akong wala naman akong kasalanan na ginawa sa kanila. Kaya kong sagutin. Sabi niya. Sabi ko sa kanya, kunin mo na lang. Sabi ko yung alam mo, naiyak ako palangga. Dahil, nung time na yon kino-convince ko siya. Sabi ko, Spokes, wag ka nang umuwi. Dito ka na lang kaya sa Amerika. Nandiyo-joke pa ako. Total, may 3 months ka naman na May 3 months ka naman na gamot. We will help you. We'll take care of you. Tapos hindi, sabi niya, babalik ako, wala naman akong kaya kong sagutin lahat. Tapos, pinupush ko siya. Sige na, huwag ka na bumalik doon, gugurgurin ka nila doon. Sabi ko, kilala ko yung mga demonyong yan. Kita mo naman yung mga pinagagawa, di ba? Sabi niya nang ganun, kinikiit niya. Sabi niya, kaya ko lahat sagutin yan. Dahil wala naman silang masisilip sa akin. Sabi ko, kahit wala silang masisilip sa'yo, gugurgurin ka nila. So, ayan nga po mga kababayan po natin. At hindi po nagkamali itong si Maharlika sa kanyang sinabi po dito kay Attorney Harry Roque. Dahil nakakuha na po ng mga impormasyon itong si Ms. Maharlika na talagang tutuluyan umano ng Marcos administration itong mga bata-bata niya dito sa House of Representatives itong si Attorney Harry Roque. At boom mga kababayan po natin. Konting pagkakamali lang po ni Attorney Harry Roque ay binanata na siya. This, ayon sa aking source na i-contempt si Harry Roque. And I hope someone from the doctors or whoever, may mga kaibigan naman si Harry Roque na ito ay i-appealan ninyo. Meron siyang medical condition. Hindi sa... So ayan po may medical condition pa umano itong si Miss Attorney Harry Roque, ayon po kay Miss Maharlika na posibleng ikakasama po sa kanyang pagkulong dito sa Senado mga kababayan po natin. Pero ang nabasa natin at sinabi na 24 hours lamang umano ikukulong itong si Attorney Harry Roque at sana makalaya na ito mga kababayan po natin. Pero kita nyo po yung panggigipit mga kababayan po natin. Talagang ginagamit po nila yung power of Congress, power to contempt mga kababayan po natin para gipitin po itong si Attorney Harry Roque. Pero muli balikan natin mga kababayan. Hindi tayo magsasawa na balikan ang mga isyong ito. Kasi itong taong ito, itong si Mr. Kumar, naalala po natin na pinatawag din po ito sa Senado. Pero hindi po ipinosh nitong si Chis Escudero dahil nagbago na po ang liderato sa Senado, itinigil niya na po yung PDLX na investigation. Pero itong si Kumar hindi nakapanagot po, hindi nakapag-explain, pati na po itong si Jingo Estrada. So anong ibig sabihin niya mga kababayan po natin? Nakita natin na talagang mayroon pong pamimersonal mga kababayan po natin. At ano pong kapalit mga kababayan sa ginawa ni Jinggoy? Hindi naman natin minamasama mga kababayan po natin. Pero may kapalit po sa ginawa ni Jinggoy sa pagproteksyon po kay Marcos Jr. noong nakaraang PDLX mga kababayan po natin. So So tingnan nyo po mga kababayan po natin. Kasi talagang sabi ko nga noon pa, may reward talaga ang ginawa nila na ito. Kay ang ginawa ni Jinggoy dito mga kababayan po natin sa Senado. Yung hindi niya po pagka-contempt kay Kumar. Yes, yung hindi niya po pagpatawag. So, here we go mga kababayan po natin. Tingnan niyo po kung anong nangyari. Ano ang sagot? Ako alam ko na yan, sabi ko. Kaya itong si Jinggoy, ay talagang pilit po ito na pinaglalaban po itong PDLX
at talagang kinontempa itong si Jonathan Morales. Kasi ano nangyari? Jinggoy Estrada wins appeal and indirect contempt bribery, mga kababayan. No? You're free now, Jinggoy Estrada. Kapalit po yan ng PDLX. So nagtagumpay po mga kababayan po natin. Noon at noon pa inaasahan ko na ito. Sa pagpalit ng administrasyon, mga kababayan, at dahil sa kanyang, alam mo na, pagpapagamit, pagsunod sa nakakaitaas, which is hindi po sinunod ni Mig Suvere. So kaya po siya tinanggal. Ang pumalit sa kanya ngayon, yan, Jinggoy Estrada. So mga kababayan, ano po yung masasabi nyo? Kinontempt ang nagsasabi ng katotohanan, kinontempt ang kritiko. Pero yung tumatakip sa kapalpakan, tumatakip dito sa issue ng paggamit ng pulburon ni Marcos Jr., yan, ay nanalo sa kanyang apila. So, comment na po mga kabayan po natin. No? Maraming salamat. God bless.